Magpapatuloy po tayo mga kaibigan dun sa sinasabi ni, hindi ko matanggap yun yung mga Pilipino incorrigible kahit na yung mga nakakulong. Bakit? Wala bang nakakulong na kaya nakagawa siya ng krimen? Dahil sa iba't ibang kadahilanan, isa kaapihan, alam nga namang incorrigible yun. Mga kaibigan, napilitang gumawa ng krimen na pwede namang ituwid. Saan bang bansa merong kulungan na hindi na binibigyan ng pagkakataon ng tao? Masama yun, mga kaibigan. Hindi ko matatanggap yun eh. Hindi para sa akin eh. At saka lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali, hindi nga lang krimen. Pero kaya nga, papalitan mo muna sana yung paglikha dun sa Bureau of Correction. Kasi Bureau of Correction nga eh. Hindi lang naman niyang ginawa para parusahan ng tao, kundi maglaan ng pagkakataon doon sa mga nais magbago. Hindi pwede, kung masama yan, kung mabuti yan. Ibig sabihin, pag naging masama pala yan, kung ang sentencia dyan, 15 taon, pwede pa rin siya lumaya. Dahil kahit sa loob ng kulungan, masamang tao siya. Di yun ang mali. Kasi hindi masyadong pinag-iisipan mabuti ang mga sinasabi, mga kaibigan eh. Tuloy, yung mga mali nilang sinasabi, nagre-reflect tuloy na yun presidente ang umiisip nun o yun ang paniwala ng presidente. Mahirap po yung ganun eh. Hindi ba? Lalo na, ito na lang sino ka ba? Tatanungin ko sa iyo. Kahit pa ikaw si Presidente Duterte. Di ba? Bakit? Hindi naman tayo lahat hindi naniniwala sa Diyos eh. Marami sa atin, mas marami yung naniniwala. Kahit na mga kapatid nating Muslim, may sarili silang paniwala. Yun, isa lang ang paniwala na yan eh. Kaya habang ang tao nabubuhay, kahit anong sama ng tao, laging nandoon sa kanya yung pagkakataon na magbago siya. Hindi ba? Hindi mo sabihin ng Panginoon Diyos walang kwenta. Walang kapangyarihan na gumawa ng pagbabago para sa tao. Di ba ang Panginoon Diyos nga laging merong nakalaan na pagkakataon sa mga gustong magbago. Kaya nga tayo nagre-relihiyon eh. Di ba? Mga kaibigan, lahat ng yan, yung relihiyon, isa yan sa instrumento para ang tao, yung talagang masama, pwede kang, yan ang pwede mo maging paraan sa pagbabago mo. Huwag lang yung kay Eli Cuyucot Soriano. Kasi yun, demonyo turo nun eh. Mga kaibigan eh. Diyos daw siya eh. Pati pala yung mga membro niya, tinuturuan niya, para daw sila makapunta sa langit, kailangan maging Diyos daw sila lahat. Relihiyon na si Raulo yun. Yung papasukin sa mga relihiyon, yung kay Bad Eli Cuyucot Soriano, di ba? Si wanted sa kasong rape, mga kaibigan na nagtatago sa bansang Brazil. Dapat yung kanyang pagmumura, dapat sa kanya sabihin yun mga kaibigan ngayon, sino kaya ang incorrigible? Baka napagkamalan lang ni Atty. Panelo. Kala niya lahat ng Pilipino nasa gobyerno. Hindi ba? Ang incorrigible, yung mga nasa gobyerno.
Kasi mapansinin ninyo, yung mga adik sa pagnanakaw, inamihasa na sa pagnanakaw, wala nang lunas eh. Ang masama, walang ospital dun eh. Buti pa yung naging adik sa droga, may ospital yan, di ba? Pero yung mga magnanakaw, walang ospital yan. Oh, si Erap, nakita ninyo si Erap, di ba? Nasintensyahan, lahat na. Nagbago ba? Yun ang incorrigible. Meron talagang taong ganun. Lalo na may kumukonsinte. Oh. Kaya, nasira ang rule of law eh. Mga kaibigan eh. Ang paniwala na ng iba ngayon, mga butante, total yung mga tumatakbo na yan, pare-pareho lang yan. Nagkaroon na ng ganung paniwala. Marami dyan, botante. Pare-pareho lang yan Kaya kung sino yung makapagbibigay ng pera sa akin sa eleksyon, yun na iboboto ko. Oh, kasi pag nanalo yan, pare-pareho lang magnanakaw yan. Oh, tsaka pag nanalo yan, hindi nakilala yan. Oh, yun na ang paniwala. Kaya marami rin na merong mga mabubuting layunin ang gustong magsilbi sa bayan natin, gustong patunayan na may pag-asa ang bansa natin, atubili na ibigay yung kanyang sarili sa paglilingkod dahil sa eleksyon pa lang, hindi na siya mananalo. Sa kampanya pa lang. Malinis nga intention mo, wala ka naman pera. O wala kang pambayad sa Smartmatic, sa Comelec, tsaka sa survey. Yung survey, di naman libre yan Sasabihin niyan, ikaw ang pinakamalakas pag nagbayad ka. Pag hindi ka nagbayad, di kayo lalabas niya na malakas. Mga kaibigan, hindi ba kayo nagtataka dun sa eleksyon na nangyari? Consistent yung number 1 and 2. Consistent. Mga kaibigan, yung consistency nila sa survey at saka sa resulta ng eleksyon, katakataka yun Di ba? Yung lamang paglabas ng mga resulta after election, hindi nagbago yun. Yung standing, 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. Hindi nagbago yung standing na yun. Doon pa lang magduda ka na. Bakit? Siyempre, halimbawa lang, yung mga may bailiwick na tinatawag sa senatorial. Pumasok ang Ilocos votes. Region 1, pumasok. Halimbawa, bulto yun, isang gulpi yun, halimbawa. Kahit sino ka pa na kandidato, tatambakan ka ni Amy Marcos doon. Yun, sisiguraduhin ko sa inyo. Mga kaibigan. At least, magbabago muna sandali ang standing. Kung sa ibang lugar malakas ka. Diba, si Villar, sa Las Piñas lang, natatalo yan mga kaibigan isipin mo, hindi nagbago yung standing nila kung 1, number 2 siya, hanggang matapos. Hindi nagbago yun. Kalokohan yung eleksyon na ganon. Hindi ba? Pagka mano-mano yan, subukan mo. Bilangin mo. Siyempre, pagdating dun sa Ilocos, ito tandaan nyo. Pag sinabi mong bailiwick, yun, totoo yun. Iboboto talaga rin si Amy Marcos. Mga kaibigan ng Ilocano. At saka yung ibang probinsya na sakop ng region mo. Pati sa region 2. Tatapatin ko kayo, mga kaibigan. Nakapagtataka Yung hindi nagbabago ang standing kung sino yung nasa number 1, 2, 3, 4, 5, magmula sa umpisa hanggang sa matapos ang
bilangan ng eleksyon, yun ang lumabas. Ha? Ano yun? Yung survey, ano ibig mo sabihin doon? Manghuhula? Hindi. Sa buhatan yun. At saka, saan ka nakakita, paano titino itong bansa natin? Tayo ang boboto, ang pipili, Smartmatic, dayuhan. Isipin mo pinagkakatiwala ang kapalaran ng bansa sa dayuhan. Dahil nga nadadaya, di kahit demonyo pwedeng panalunin yan. Ano pakialam nila sa bansa natin eh? Hindi mo sila mga Pilipino. Di ba? Dayuhan sila. Binabayaran pa natin sila para lukuhin tayo. Para sirain ang bansa natin. Sipin ninyong kalukuhan yan. Yun pa lang eh. Wasto ba yun? Ha? Nasaan ang propriety nun, mga kaibigan? Oh. Nasaan ang kawastuhan? Humanap ka nga ng ibang bansa na pinapakialaman sila ng dayuhan, binabayaran mo, pakikialaman ka pa, dadayain pa yung eleksyon. Saka nakakita ng bansang ganun. Ba't pinayagan dito yan? Oh. Mga kaibigan, yan o, ang lilinaw niyan o. Pansinin nyo ang bansa, katulad natin, lalo tayo, mas lalong nagdudumilat ang ebidensya rito sa corruption. Ano ebidensya mo? Ano barometer mo? Yung traffic. Hindi totoo yan na walang solusyon yan traffic. May solusyon yan. Ha? Hindi ginawa tong mundo para walang solusyon. Ang paggagawa sa mundo, laging may katapat na solusyon. Pero bakit hindi nila magawa ang solusyon? Magnanakaw eh. Kurap eh. Bakit? Mga kaibigan, mawawala ang pakinabang nila eh. Pag inayos nila yung traffic eh. Ha? Kung ano-anong iniisip na mga formula. Ako, sa paniwala ko, sila mismo alam nilang hindi magtatagumpay eh. Bakit sila umiisip ng formula na hindi naman pala makakalutas sa problema? Ba't nila ginagawa yon? Merong iniiwasan. Baka mapinsala yung kita nila eh. Halimbawa, eto, tingnan ninyo. Sa Maynila, kung tutuusin ninyo, si Isko Moreno, wala pa na ipapakitang nagawa yan. Pero bakit marami ang napahanga niya? Napapaniwala niya. Ako, mahanga ako sa natanggal niya yung vendors. Natanggal niya yung illegal terminal. Kahanga-hanga yun. Pero nagawa, wala pa. Bakit? Trabaho niya na yun eh. Di ba? Trabaho niya yun. Ano gagawin niya kung hindi niya gagawin yun? E di, magiging parang hirap lang. Mumurahin mo lang, babanatan mo lang araw-araw. Di ba? Trabaho niya yun eh. Mga kaibigan, kaya tarantado itong yung iba, yung mga sasabi, pag si Erap daw, galit daw ba ako kay Erap? Mga kaibigan, kung gustuin ko magalit may karapatan ako magalit dyan. Walang hiya yan eh. Mga kaibigan, pero hindi, ibig mo ba sabihin pag yung isang tao, hinuli ng pulis, dinala sa korte, galit ba yung pulis doon? Hindi. Galit yung pulis doon sa ginawa noon. Yung batas, galit doon. Tapos makikita mo, kinukonsinte, dapat na tayo magalit sa kanila. Pati doon sa kumukonsinte.
Di ba? Ngayon, si Isko, puro tama lang ang ginagawa niya. Yun ang nakita ng mga tao. Yung resulta na tama. Ito sabihin ko sa inyo, ngayon merong ipapa-abolish daw siya. Yung isang opisina dyan sa City Hall, mga magnanakaw, tulisan. Ang pangalan ng opisina, Manila Tricycle Regulatory Office. Kung di ako nagkakamali, nagtayo niya si Erap tsaka si Alcorese. Pinagkakitaan yung mga hampas lupa na maglulupang nagtatricycle. Mga kaibigan, nagpe-pedicab. Binabakalan nila yan. Gaano karami yan? Ito raw, ipapabuwag ni Mayor Isko Moreno. Inutusan niya yung City Council, pinakiusapan niya na buwagin na yung Manila Tricycle Regulatory Office. Katunayan kung ito'y created by council, City Council, ibig sabihin, yung mga miyembro ng council ngayon dyan, kasama rin sila sa gumawa nito. Marami dyan. Kasali rin sila rito. Tapos ngayon, bubuwagin. Bakit? Kasi raw, ito'y pinahirapan ito, mga maliliit na tao, tatanggalin ko. Yung nangungurakot, yung mga tao sa gobyerno. Kaya pinapa-abolish ko yung yung buong opisina na dapat nagpoprotekta sa mga mahihirap. It's the other way around, sabi niya. Kasi ang pinapahirapan nila yung mahihirap. Yung mga sidecar boy, yung mga tricycle driver, yung mga e-trike. Sino nangongotong sa kanila? Taong gobyerno. Yung taong gobyerno, yun ang tinanggal ko. Tama. Yun ang tama. Huwag ka mag-iwan. Kasi lahat siyang gumagawa yan buwagin mo. May MTPB na, meron pa yan. Ano yan? May traffic pa yung Manila Police District. Ano yan? Sobra-sobra na ang dami ng nangongotong. Sa trapiko pa lang. Gaano kalaking, isipin nyo gaano kalaking pera yan, bakit hindi magkaka-traffic-traffic? Kaya nagkaka-traffic, sinasadya na hindi gawin ang tunay na solusyon para i-address yung problema, mga kaibigan. Sinasadya nila yun. Bakit? Iniiwasan nilang madisgrasya yung kita Baka mabawasan ang kita natin. Kita ninyo, nung ginawa yung pagtanggal sa mga vendor sa Maynila, sumunod yung iba, napahiya. Di ba? Samantalang yung MMDA bilang lead agency sa traffic enforcement dito sa Metro Manila, inatasan ng presidente. Pagkaupo ng presidente, siguro mga 3 beses, 4 na beses, sinabi ng presidente, tanggalin ang lahat ng obstruction sa mga pangunahing lansangan. Yung utos nga nun, pangunahing lansangan Sabi ko sa inyo, yung karsada kasi parang ugat natin yan na may ugat. Hindi mo pwedeng barahan yung isang ugat dyan. Magkakalechi-lechi lahat yan. Di ba? Pag isa sa ugat mo nagbara, todas ka. Ganun yan mga kaibigan, ginawa sa Maynila, pwede pala. Di ba yun ang nasabi natin? Pwede pala
Bakit pwede? Talagang pwede kasi ipapatupad mo lang yung batas. Intact yung batas. Sabi ko nga sa inyo, ang problema dyan, di ba? Magkakaproblema ka dyan. Magbabalikan yan eh. Ano gagawin mo? Ano kayo? Para kayong pusa, daga, gano'n? Maghuhulihan kayo. Meron pa kasi silang isang hindi ginagawa. Na kapag ka nangyari yun, yun ang dapat nilang gawin. Ano yun? Yung pagsasampa ng kaso laban sa mga yan, mga recidivist. Yan, recidivist yan. Kasi may tumanggap nung una Tinanggal din. Magpapa-order na tanggalin. Pero babalik sila, kukunan sila ulit ng pera. May advance pa sila. Kaya, pagka tatanggalin sila, kunyari lang to camera lang to. Tatanggalin ngayon. Mamaya, nandun na ulit sila. May tumatanggap kasi, kaya yung sinasabi ni Attorney Panelo, mga kaibigan, na incorrigible, pagka may tumatanggap, pagkakurap ang mga namumuno, ganun talaga. Hindi mo mapapasunod yan. Ano yan? Gusto mo, huwag gumawa ng mali yung iba, ikaw puro ginagawa mo, mali. Ganun yun follow the leader yan Kaya nga tayo may gobyerno Kaya tayo pumipili ng leader Pero hindi pwedeng sabihin natin, incorrigible ang Pilipino. Hindi totoo yun. Ha? Paano nakikita nila, maraming gumagawa ng mali. Yun lang sa pagpapatupad ng batas. Pag ako ang nanigarilyo sa karsada, huliin ako. Pero subukan mo, yung mga astig ang maninigarilyo, huliin ba yan? Baka matanggal pa sila sa trabaho. Hindi ganun Diba? Hindi tayo sincero doon sa pagpapatupad ng batas. Sabi nga ni Mayor Alfredo Lim noon, ang batas para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. At alam ninyo yan. Ang kasaysayan ni Lim bilang pulis, lalo-lalo na. Diba? Kahit na naging mayor. Mga kaibigan, ang daming natulungan yan, yung mga inagrabyado. Mga inapi. Kasi pinatupad niya ang batas. Walang sinisino, kahit mayaman pa yung ng api. Mga kaibigan. Hindi ba? Dito wala Wala tayo nakikita. Kita ninyo. Anong sabi natin nung patanggal yung vendor sa Divisoria? Tinanggal illegal terminal. Daig ni Isko si Presidente ba nagalit yung ibang gunggong na sip-sip? Gusto pa akong gamitin para sumikat sila. Sipin mo, sabihin ko rin na daig ni Isko si Presidente. Ngayon, masasabi niyo pa ba yung sinasabi niyo laban sa akin? Si Presidente Duterte mismo nagsabi, di ba? Mas magaling siya sa akin. Kita mo? Mas masahol yung sinabi nun. Ako, daig lang doon sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal vendors. Bakit? Kasi siya mismo, inutos niya. 3 beses, di kasi kayo nagbabasa. Di ba? Magbasa kasi kayo ng balita. Baka marunong kang bumasa, hindi ka marunong umintindi. Mahirap din yun. Inutos ni Presidente yan National government ito. May NBI pang ang pinapasok, di ba? Sabi, ang NBI, ang tutulong sa pagpapatupad niyan para magkaso. Yun. Meron ba nakasuhan? Wala. Pumapil ng pumapil to si Dino. Puro bunganga lang pala. Kung ano ito, anong papel nito sa buhay nito? Wala ito Walang wala, mga kaibigan.
Di ba? Dinyo. Barangay chairman, undersecretary. Sus Mariose po. Hindi ko minimeno sa mga barangay chairman. May barangay chairman, magaling. Di ba? Marunong. Alaman siya. Ito hindi. Dehins. Sabi nga ni Ugo nung araw, kung nabubuhay yun, sasabihin nun, sino? Si Dinyo? Dasa-lasa nonsense. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. Magpapatuloy po tayo. Basta yun tandaan nyo, punta kayo Asian countries. Pag ang lugar, problema nila traffic. Lalo sa atin. Tayo siguro na pinakagrabe. Sabi nung anak ko napunta siya ng Indonesia. Hindi. Grabe doon, sabi. Hindi niya alam, ang tao ron kurap. Kurap yan yung Indonesia Baka akala ninyo. Nung araw, mas kurap sa atin yan. Punta ka sa Bangkok. Sus Mario, ang traffic dyan. Nung ako napunta dyan sa Bangkok, 2 beses, dekada 90 yun Nung nagpunta si Presidente Ramos doon Nag-cover ako ng 2 event doon, yung isa, yung ASEM at yung isa, ASEAN. Mga kaibigan, isipin mo, 90s yun Saksakan ng traffic. Doon ko nabanggit sa pagbalik ko dito sa programa natin, yung motorsiklo yan, ginagamit nilang pang yung Grab dito ngayon, nauna yan sa Thailand. Mga kaibigan, yung angkas, ang dami niyan. Mas makapal doon yan, nung araw. Ewan ko ngayon. Pero, pansinin nyo, pag traffic, ang problema sa bansa traffic nila dito sa Asia, kurap yung gobyerno. Maniwala kayo sa akin. At dyan sa mga kurap na yan, yung mga bansa na yan, traffic, mas kurap tayo. Bakit? Mas kurap dito. Kasi dito may traffic enforcer pa Ini-encourage ang corruption dito. MMDA, local enforcer, ayak, kung ano-ano, mga hayop na yan, mga ayak dyan sa magkakasama yan Component, gagawa ng component, kotong component. Na mga enforcer na hold-upper dyan sa Makapagal at saka Mia Road. Minsan, yung Makapagal, dyan sila bumibiktima. Siguro, inabangan nila dyan, yung mga galing kasino, mga ganon. Kala nila, makikikila nila. Mga walang hiya talaga Alam niyo yung enforcer na ini-encourage ang corruption dito. Ginagawang opisyal para hindi maging bawal. Pag sila nangotong, legal. Subukan mong ikaw, tumayo ka dyan sa karsada, mag-traffic-traffic ka dyan at saka tapos manghingi ka ng pera, tatawag sa'yo. Extortionist ka. Di ba? Hindi ka nag-uniforme. Suotan mo yan ng MMDA. Yan. Di ba? Di legal na ang kotong. May mga dala pa nga yung camera, mga gago Inuunahan pa yung sinisita nila Kukunan ka agad. Mga gago ito, Alam ba nila yung ginagawa nilang yun? May kakatwiran ba nila yun? Pagdating sa katwiranan, lalabas ang totoo Mga kaibigan Akala nila magaling na sila nun. Babati-bati muna tayo, magbabasa tayo ng mga reaksyon dito Binabati natin ang ating katropa sa Amsterdam, si Arlene Barrias, at ang kanyang husband na si Ramon. Katropa natin si Yula Sotelo, isang veteran musician. Nanonood po sila. Si Maria Magdalena Ruiz, si Edgardo Lim. Sabi niya,
Paano si Panelo, amoy lupa na, wala na siyang pakialam yung anuman ang mangyari sa Pinas. O, si Carolina Luge, masyado nga mahigpit dyan, pero bakit sa sobra higpit nakapasok mga terrorist? Saan kaya yung binabanggit niya, mga kaibigan? At saka dito nakita nyo yung column ko kanina, kung may mga nagbasa sa inyo. Iyon, sinulat ko na yun doon sa Clark, yung human smuggling doon, tsaka yung kambingan. Pag sinabi niyo yung kambingan, immigration ng topic, ibig sabihin ng Bombay. Kasi yun ang term nila ron sa Bombay. Pagka sinabi nilang kambing, ibig sabihin ng Bombay. Oh, pag sinabi nilang baboy, inchik yun. Oh, mga kaibigan. Yun. Sipin ninyo, tinotolerate yung human smuggling. Illegal recruitment, human smuggling, di ba? Paalis ng mga tourist papuntang United Arab Emirates. Tourist. Pero pagdating doon, magtatrabaho yung mga yun. Ano tawag mo ron, di ba? Ano yun? Deployment ng mga undocumented na Filipino workers. Sus Mariosep. Magkano bayad? 40,000 per head. Sa isang araw, pinakamababang napapaalis nila ron sa Clark, 20 katao. Sa 40,000 per head, times 20 mo, di 800,000 yun. Pag matumal. May mga araw na malakasan yan. Hindi lang 20 ang nakakaalis. Kasi siyempre, medyo taguyang Clark. Dati, nung binulabog natin yun dito sa NAIA, di ba? Natatandaan ninyo. Binulabog natin yung human smuggling. Pinasara muna. Yung pala, nilipat doon. May hawak yung gagong Quezon. Naku, sana hindi ka mag-anak ni Tito Dolphy ito, no? Si May J. ng Japan, nanonood sa atin. Si Emmanuel Inigo, ang mamamayan handang sumunod sa batas. Ang masakit sa mamamayan ay yung nakikita na may pinapabura ng batas dahil sa korupsyon. Pare-pareho lang naman ang kalam ng sikmura. Si Elmer Ecleo ay nanonood from Pasig. Ang batas ay para sa may pera lang. Kung wala kang pera, abay kulong ka. Tama ka. Dapat hindi nangyayari yan. Kasi inaasahan natin ng presidente. Alam mo kung sino dapat parusahan, yun ang masama mag-i-impose ka ng martial law. Hindi kamukha nung kay Marcos. Alam ba ninyo, nung ibagsak ni Marcos ang martial law, kasama sa unang inaresto, mga politiko, kalaban at kaalyado niya. Magagawa ba yun ito? Hindi. Kasi ang momentum pag mawalang galang na late na-delay lahat yung mga hakbang na dapat ay hindi bagay sa atin ng martial law. Hindi tama yun. Wala kang basihan dyan Ibig ko sabihin, walang justification. Yun ang masama Ang gumagawa ng krimen dapat, yun yung mga hinahabol. Yun yung pinapananagot. Yung nagnanakaw. Yan, mga nandarambong ng salapi ng taong bayan. Yan yung nagpapagulo mga politiko Yung mga magnanakaw na yan Hindi yan ay pakulong nyo, titino ngayon itong mga mamamayan. Ako, kung yung mga makapangyarihan, kinulong na nila, ay magpakatino na tayo. Ganun ang nangyayari yan kung ang kakasuhan mo lang, mga maliliit, paparusahan mo sila, papatayin mo sila, wala yun. No effect yun. Sino ba gumagawa ng heinous crime dito? Di ba yung mga mandarambong?
Ano kinalaman ng pangkaraniwan tao sa ginawa nila na nagbunga ng gulo, nagbunga ng masamang epekto? Eh, yun ang dapat. Sabi nga, kung maglilinis ka ng gusto mong patayin yung lamok, linisin mo yung kanal na pinanggagalingan ng lamok. Eh, kahit patayin mo ng patayin yung lamok araw-araw, hindi mauubos yan kung hindi mo nililinis yung kanal na pinanggagalingan yan. Oh, mga kaibigan, si Silvio Lugarte, nanonood si Rudy Santos, ang kaibigan natin, veteranong banda. Ang pangalan ng banda nila nung araw, sikat na banda, Horoscope. Sila po ang nagpasikat ng awiting Sa Tunduman May Langit Din. Pero siya ay nasa California na. Retired na siya. O, si Willie de la Cruz. Yan. Si Rogie Tortal Aquino, nanonood sa atin from Cebu. Si Pugo na sinasabi nyo, siya ba yung inidolo ni Asyong Salonga? Bakit po sikat si Pugo? Sino po ba siya? Bay, si Pugo, ano yun? Komedyante yun. Si Pugo, parang mga dolphy yan, pero kalbo yun eh, si Mang Nano. Ha? Eh, may palabas nung balita ko sa television, Tantarangtang. Kasama niya si Bitoy, si Bentot, nung araw. Oh, Tang-tarang-tang. Plus magpatawa yun, si Pugo. Hindi bastos yun, kamukha nung ibang mga makapagpatawa lang. Oh. Si Roxanne Rankin, nanonood sa atin from Florida. Hindi ko siya kamag-anak no idol ko si Kenny Rankin. Pero si Roxanne ay Rankin. Ng Florida, yan. Si Lito Magat, mga itim ang kulay ng dugo ng mga tao sa gobyerno. Si Rosie Sulayaw, sabi niya, magandang gabi. At nanonood siya sa Hong Kong. Safe po kami dito kahit patuloy pa rin ang rally dito sa Hong Kong. Mabuti naman. Si Mike Oishi, si Pugo ay asawa ni Aling Pachi, anak nila si Bentot. Hindi, sa TV lang yun. Hindi naman niya asawa si Pachi ron. Biyudo yata si Mang Nano eh. Doon sa TV. Biyudo siya ron. Ang anak niya si Marita Subel. Di ba? Ang asawa si Leroy si Salvador, yung Duleng, na namatay na rin. Pangalan nun. Nalimutan ko eh. Si Edgardo Lim from New York City. Tama yan mga sinabi mo, pagpapatupad lang ng batas ang kailangan. Sobra-sobra na ang batas sa atin, hindi na kailangan ng martial law o kung anumang uri ng gobyerno. Tama. Rule of law wala eh. Yung kawastuhan ng batas eh. Demokrasya, dun tayo na sinilang tayo, puro ganun ang Pilipinas, di ba? Halimbawa, yung mga komunista na bansa, meron sila sarili nilang klase ng rule of law. Pinapatupad nila yun doon. Kahit anong batas ang gawin mo rito, hindi naman maipapatupad. Di ba yun nga yung sinasabi natin? Kahit pa tayo tumawag ng anghel para pasulatin natin ang bagong saligang batas. At ang gagamitin niyang tinta sa pagsulat ng saligang batas natin yung Pacific Ocean. At isusulat niya ang konstitusyon na ang gagamitin niyang papel ang ulap sa langit. May mas gaganda pa ba sa konstitusyon na yan? Pagsamahin mo man ang konstitusyon ng buong mundo? Wala. Pero ang tanong,
Sino magpapatupad? Doon tayo patay eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Tapos demonyo pala mga magpapatupad eh. Wala rin. Di ba? Sama may bahay sa Amerika. Si Kamaita Basilio ng Geneva, Switzerland, nanonood sa atin. Grabe na, bansa natin. 2019 na, imbes na maayos ang ibang problema, lalong nadagdagan. Kasi inuna away eh. Ito naman mga urot, pag may nasabi lang si Presidente Duterte, akala mo sila kaaway eh. Para maging sip-sip eh, di ba? Para mapakita, tapat kami. Yan. Gustong makinabang. Hindi nag-iisip ng tama. Dapat pag may sinabing ganon, si Presidente Duterte hindi nakabuti sa iba, huwag nyo na kayong gumatong. Bayaan nyo na siya. Di ba? Mga kaibigan ano sabi dito? Ang matindi dating problema, wala pang solusyon, may bago na naman. Kaya nga, yun ang pinagpauna ko na yan, Kamaita, nung bagong upo si Presidente, nung una siyang may mga nakakaaway, ang sabi natin, hindi natin kailangan gawin yan. Kasi maubos ang panahon natin dyan. Kapag kaya mga pumupuna, ang inintindi natin, kesa yung problema ng bansa, parang ang yung naglalakad sa kaharian ng aso. Dumaan ka ron, lahat ng madaanan mo, tinatahulan ka, lahat yun, papansinin mo, paano ka makakarating sa pupuntahan mo? Di ba? Si Silvio Lugarte, nabanggit na natin Emmanuel Inigo, sabi niya katulad ng bus driver pa ako sa EDSA, kung ang tubos ng lisensya 300 at ang makukuha kong pasahero 400, kahit illegal ang magsakay sa lugar, magsasakay ako kasi may 100 pa akong kita. Pero mali kasi malaki ang nawala sa oras ng pagtubos. Kaya mahalaga ang disiplina sa sarili. Nakatulong ka na sa kapwa, hindi ka pa nakalabag sa batas. Tama ho yun. Binabati natin si Gilbert Silvestre on vacation sa Montreal, Canada. From Alpharetta, Georgia siya di ba? Lagi siya nagte-text. Nasa Canada pala siya. At nanonood sa atin. Sa Bacoor daw, maraming enforcer na kotong. Paano? Nakaupo, nangongotong din yun. Yung boss nila, nangongotong din. Di siyempre, mangongotong din sila. Si Freddy Karamat, binabati natin. Mel Rualizo ng Stockton, California. Si Elizabeth Dungo ng Oxnard, California, Batang, Maynila. Si Joel Diaz, Buenos Dias, United Cotton in the Philippines. Si June Di Valencia, nakatropa natin. Si Leo Fernando ng Chino Hills. Siguro sa California ito. Si June Ferrin. Nabasa niya raw yung ating column tungkol doon sa binanggit natin kanina sa immigration. Sipin ninyo yan. Pati Bombay doon ang pasukan yung Bombay, buti pa yung chick, pinayagan dito Pero dati yung China, mainland China, at saka yung mga Bombay, restricted yan Hanggang ngayon yung Bombay, restricted nationality yan Joselito Camacho ng Pleasanton, California. Si Ariel Junio. Nanonood po sa atin from Tokyo, Japan.
Matagal na raw po siyang nakikinig sa atin. Si Leofin Tanaleon. Illegal workers ang labas po nila. Oh, undocumented yun. Paano yun kung may mangyari doon? Abusuhin yun. Alam naman nyo doon. Parang ano lang yung pang-abuso sa mga Pilipina roon. Ano lang, parang laro lang nila. Si Isagani RMG Cambo Alcoreza, watching from San Pablo, Laguna. Si Bobby Emboltorio. Salamat po ha. Si Carmina Punsalan Banks sa California, nanonood sa atin. Si Tines Halili Machon from Salt Lake City, Utah, USA. Si RJ Rivera, nanonood din po. Si Radex Gonzales from Ontario, Canada, nanonood. Ontario, California o Canada? Di ba, yung Ontario sa Canada yon. Baka meron din sa California. Di natin alam. Bakit mahirap gusto Marcelo? Hindi nila naintindihan eh. Sinasabi nila eh. Di ba? O di bahala kayo, mga kaibigan. Alam nyo, may magandang, yung martial law kasi ni Marcos, hindi natin sinasabing tama yung nag-martial law siya. Pero, nung nag-martial law, nakabuti. Sa panahon niya, pwede yun. Yung bang panahon niya, pwede mong sabihin, pwede sa panahon natin ngayon. Ganun din. Magkaibang panahon yan, mga kaibigan. At saka kasi responsable ba ni Marcos yun? Ngayon, hindi natin masasabi yan. Si Aida Trilliana, watching from Paris, France, sa Pranso, Si Brenda Espeleta. Wala tayong blind item ngayon. Hindi ako nakapaghahanda. Alam niyo, masyado tayong busy ngayon. Minsan kasi, kulang na rin tayo sa tulog, sa kung ano-ano. Marami tayo nasikaso. Si, raw siya, truck driver sa USA. Iniikot ang buong US habang nakikinig sa programa natin. Si Radex Gonzales pala, truck driver pala siya. Alam mo, meron akong kamag-anak dyan na pinuntahan nung araw dyan sa California. Yun ang trabaho eh. Ang lakas ng kita niyan ha. Ewan ko kung sarili mo yung truck ha. Pero ang laki ng sweldo raw niyan. Si Adi Reyes ng United Kingdom, inabot daw ni Adi Reyes yung tang-tarang-tang. Si Pugo, tsaka si Bentot. Si Rogel Angie Matanggihan ng Vancouver, Canada, nanonood din po Si Boyet Potenciano ng San Diego, California. Bawon, daming nakaalala kay Mang Naning, si Don Mariano Contreras. Tama ka, Boyet. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Tama, Leroy Salvador. Si Yula. Si Noel Campos, binabati natin. Si Greg Velos Jr. Tama. Dati si Edison Jose bago si Leroy. Tama nga. Si Carol Ko. Puro tungkol kay Mang Nano eh. Si Ray Di Guzman ng Kuwait. Si Bakia Onza ng Long Beach, California. Si Rogelio Gregorios from Texas. Ayan po, mga kaibigan. Dito marami Tekas. Diba? Sa Pilipinas, maraming Tekas. Si Roland Mendoza watching from Calgary, Canada.
Si Rani Valdez. Salamat po. Mabuhay po kayo. Minerva Soto Kakal ng Scottsdale, Arizona. Ayan. Si Antonio Alon ay nanonood po. Si Jesse P. Reyes ng Cainta, Rizal. Si Marlon Lopena Constantino from West Covina, California. Binabati natin si Rani Valdez ng Las Vegas, Nevada. Si Tina A. Rodriguez ng Winnipeg, Canada. Si Glenn Caraang ng Florence, Italy. Ayan. Si Eula Sotelo, Ontario, Toronto, Canada. Baka si Nilyang yata. Yung sinasabi mo. Meron palang Ontario sa California. Oo, tama tayo. Si Ronnie Mariano ng Saskatchewan, Canada. Di ako bumasa nun. Parang Indian Si Ed Carillo. Si Katropang Rosita DC, nanonood sa Channel 224. Si Med Cabales Pasagdan, watching in Canada. Si Joel Cruz sa San Diego, California. Si Hector Ponasier, nanonood from Austin, Texas. Si Mark Irene Carl from Brescia, Italy ay nanonood din po. Sa bayan ko ay isa ang hinahiling, dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi padagay, sadyang pinala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa Makasaysayang Himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood ng ating pong palatuntunan sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 224, sa mga nanood sa kanilang mga TV Plus. Siyempre, ang ating pong mga taga-subaybay na nakatutok sa live streaming. ito'y kailangan pang iwanan. Habol ko lang ang pagbati kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado diyan po sa Barangay Bagong Silangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Lito! Walang mapapala! Lapid! Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit.